dear beloved, Boss Mike Cervera. Konting katahimikan, konting katahimikan. Oh. Mananahimik ka na lang ba't nilaban? Huwag kang matakot, hayaan mong ikisamahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihin. Mga kababayan. Oo. Baka mamaya may maiyak na naman dyan, ha? Nakita nyo ba si Apo? Nung sila'y pinaalis sa Malacanang, kaya tayo naghirap ng tuluyan. Bakit, mga kababayan? Gusto nyo pa bang maulit yan? Ano? Ganitong pagkakataon, yung mga kababayan natin, nung panahon na yan, nag-iiyakan. Gusto nyo pa bang maulit to? Diba? Ano? Gusto nyo pa bang maulit to? Ito, totoo. Mga bata, matanda, nagyayakapan, malungkot. Ay bakit? Inagaw ang kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nung panahon na yan. Yan. Diba? Yan. Kita nyo? Ayaw kong lagyan ng sounds. Baka lalo kayong mag-iyakan. Sige, gusto nyo ng sounds? Ito. Lagyan ko. Sabi nyo eh. Mga kababayan. Ano? Gusto nyo pa? Sige, tuloy natin. Mag-iyakan kayo. Pinapaalala ko lang sa inyo to. Bakit? Mga kababayan, sa ngayon, mga kababayan, tatapatin ko kayo. Marami ngayon ang naghahangad na mapababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. At masahol pa dyan ang pinaplano nilang gawin. Gusto nyo, mga kababayan, yan ba? May sounds yan. Sigurado, may mga mag-iiyakan na naman dyan eh. Pinapanood ko nga to, mga kababayan, naiiyak ako eh. Kaya ngayon, nagsalamin ako. Buti na lang, nagsasalamin ako. Tama na! Tama na! Ano? Tanong ko sa inyo, gusto nyo bang maulit yung tagpong ito, mga kababayan? Bakit? Ayaw tumigil ng kampon ng kadiliman hanggat hindi nila napapababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo? Pinapakita ko lang. Yung ganyan tagpo, yung presidente na napakaraming nagawang kabutihan sa bansang Pilipinas. Yung presidente na na nagpatayo ng ating mga eskwelahan na ating tinapusan. Yung presidente na nagpagawa ng maraming ospital na walang nakagawa kahit sino man na pumalit. Yung presidente na gumawa ng napakaraming tulay kalsada sa buong Pilipinas. Yung presidente na nagbigay ng mga murang eskwelahan, pampubliko pero kalidad ang tinuturo. Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo. Yan yung sinasabi ko. Kayo ba'y papayag na mangyari kay Pangulong Bongbong Marcos ito? Hindi na, mga kababayan. Hindi na tayo papayag. Di ba? Hindi na tayo papayag. Bakit?
pagka nangyari yung kanilang pinaplano na mapatalsik uli sa pwesto ang kanyang anak ni si Pangulong Bongbong Marcos, may babalik muli yung alin? Yung mga hinanakit ng taong bayan. Yan. Yan ho mga kababayan eh. Kita nyo? Mababalik uli yung pagkakawatak-watak. Yan. Ganyan ho mangyayari uli. Mga kababayan yung presidente na tunay na nagmalasakit sa ating mga Pilipino. Yung presidente na nagkaroon ng totoong katahimikan sa bansang ito. Nako, mga kababayan, huwag tayong papayag. Huwag. Never again. Di ba mga kababayan, never again dapat. Kasi, mga kababayan, kayo, karamihan sa atin dito, buhay na nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At ngayon, nakikita naman natin yung alin, yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na pagsisikap para tayo maserbisyuhan ng sapat. Kita nyo? Para tayo, iangat. Pero mga kababayan, kahit saan yata tayo magpunta, marami talagang mga demonyo. Marami talagang masasama. Ayaw nila. Ayaw nila na mapabuti ang kapwa. Di po ba mga kababayan? Kaya sinasabi ko sa inyo, magmatsyag kayo sa mga mangyayari. Maaaring ilan sa mga naniniwala sa mga nangyayari ngayon. Akala nila yun. At maaari na yung mga naniniwala sa mga palabas, ay nalilitot, nililin lang. Mga kababayan? Mag-ano po kayo? Magmatsyag kayong maigi. Okay? Our beloved Boss Mike Cervera.